Lito, naniniwala ka ba talaga na gusto kitang maging kaibigan? Pasensya ka na. Napagutusan lang. Ha? Ano bang sinasabi mo, Makmak? Diba, nangingi ka na ng tawad sa akin? Ang sabi mo, nagbago ka na eh. Masyado ka kasing mabait, Lito eh. Paminsan, kailangan mo din ng, alam mo yun, yung meron kang kasamaan. Para hindi ka nauuto. Ang dali mong napasama dito eh. Ano bang sinasabi mo, Makmak? Ano bang nangyayari? Akala ko, pupunta tayo sa bahay nyo. Ha? Hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam yung nangyayari sa'yo? Hindi ka ba nagtataka kung bakit nagbabago yung katawan mo? Yung lakas mo? Sa palagay mo ba normal yan? Napapansin ko din. Parang bigla akong lumakas. Saka tumalas yung pakiramdam ko. Bakit ba? Ano bang meron, Makmak? Ipaliwanag mo na kasi sa akin. Sige. Kailan mo naaalalang nangyari sa'yo yan? Yung pagbabago ng katawan mo. Di ba meron kang kinain? Kinain? Teka. Kailan nga ba nangyari sa akin yun? Yung butil. Oo nga, tama. Yung butil na kumikinang. Nagsimula yun nung nalunok ko yung butil. Ano bang meron doon? Hindi normal na butil yon. Yung kinain mo. Dapat nagtatanong ka kay Manong. Yung tinatawag mong lolo sa palengke. Siya yung nakakaalam niyan eh. Kaso nga lang, yun lang. Huli na ang lahat. Nga pala, saka, hindi naman sa'yo galit yung nanay ko. Meron lang siyang gustong kunin sa'yo. Yung butil na kinain mo. Nga pala, andyan na siya sa likod mo. Huwag ka nang pumalaga para hindi na tayo mahirapan. Paglingon ni Lito, ibang-iba na yung itsura ng nanay ni Makmak. Malaki ang bibig nito at nakalabas yung mahabang dila na merong patulis sa dulo. Kaagad siyang sinunggaban ng nanay pero sa hindi malamang dahilan, nahawakan yon ni Lito at naihagis. Tumalsik yon ng napakalayo at tumama sa napakalaking puno. Pagkabagsak, isang malakas na angin ang sumunod doon. Makikita sa itsura ng nanay ni Makmak na talagang nasaktan siya sa pagkakatama at pagkakalaglag. Kasi iika-ika ito nung tumayo. Pasensya na po kayo. Hindi ko po sinasadya. Hindi ko po alam eh. Aalis na lang po ko. Uuwi na po ko. Nay! Nay! Ayos lang po ba kayo? Walang hiya ka, Lito. Anong ginawa mo sa nanay ko? Pagkalapit ni Makmak sa nanay niya, tinulak lang siya noon papalayo. Umangil uli ito ng napakalakas na tila ba merong tinatawag. Alis na po ako dito. Pasensya na po talaga. Kailangan ko na pong umuwi. Naghihintay na po yung mga magulang ko eh. Hindi pa po yung kumakain. Pagkatalikod niya, tumama siya sa isang malaking elemento. Sa tangkad nun, hanggang tuhod lang si Lito. Sinubukan niyang itulak pero
kaagad siyang nailagan. Ginamit niya yung puwersa ni Lito para pabagsakin ito sa lupa. Kumbaga, parang ginulangan. Kaagad nagtulong yung dalawa para mahawakan si Lito. Kahit dalawang elemento na yung humahawak sa kanya, naigagalaw pa rin ni Lito yung katawan niya. Hirap na hirap yung dalawa. Hanggang sa merong kinuha yung nanay ni Makmak sa bulsa. Isang uri ng dahon. Pinaamoy yon kay Lito. At dahan-dahan siyang nawala ng lakas. Matapos nun, gumawa ng bilog yung nanay ni Makmak at inilagay si Lito sa gitna. Nagsindi din sila ng 3 kandilang itim. Nagsalita ng ibang lingwahe na hindi maintindihan ni Lito. Sa bawat pagbigkas ng salita, siya namang pagsakit ng tiyan ni Lito, na tila ba ginigiling yung bituka niya. Ramdam niya rin na dahan-dahang merong umaakyat sa kanyang katawan papunta sa kanyang lalamunan. Ano po to? Wag po! Maawa po kayo! Yung nanay at tatay ko, hindi ba po kumakain sa bahay? Tama na po! Unti-unti nang lumalabas kay Lito yung berdeng butil na kinain niya. Nang biglang tumalsik yung nanay ni Makmak. Tapos yung malaking elemento, kaagad kinuha yung nanay, tapos tumakbo papalayo. Hindi na rin nakita ni Lito si Makmak. Isang puting liwanag ang nakita niya. Tapos, bigla na lang siyang nawalan ng malay. Nagising na lang si Lito. Naroon na siya sa harapan ng bahay nila. At meron siyang katabing ulam at kanin. Kaagad naman siyang pumasok sa loob ng bahay kasi ang unang pumasok sa isip niya, hindi pa naghahapunan yung mga magulang niya. Normal lang naman yung itsura nila. Yung pagdating niya kasi sa bahay, sakto lang naman sa oras ng uwi niya. Takang-taka si Lito kung paano nangyari yon kasi pakiramdam niya ang tagal niya doon sa gubat. Saka dagdag pa sa pinagtataka niya, paano na lang siya nakarating doon sa harapan ng bahay nila. Sinabayan muna ni Lito na kumain yung mga magulang niya. At syempre, kasabay din nilang kumain si Puti. Ayaw niyang sabihin kung ano ang nangyari sa kanya. Kasi iniiwasan niyang mag-alala yung dalawa. Kaya naman, nanahimik na lang muna siya at umarteng normal lang ang lahat. Matapos namang kumain, habang naguhugas ng plato, naalala ni Lito yung sinabi ni Makmak sa kanya. Bakit hindi mo tanungin si Manong? Yung lolong tinatawag mo sa palengke? Siya ang may alam ng lahat ng yan. Oo nga no. Siguro nga, merong alam si Lolo sa mga nangyayari. Saka, biglaan na lang yung pagbabago ko eh. Biglaan talaga yung paglakas ng katawan ko. Nakailang ulit din ang tanong si Manong tungkol sa pagbabago ko. Saka, lagi niya ding pinapaalala na huwag magbabago yung ugali ko. Siguro nga meron siyang alam. Pero,
kailangan hindi ko diretsyong itanong sa kanya. Kasi siguradong itatanggi niya yun. Dapat makaisip ako ng paraan na hindi niya mahahalata. Pero mapapaamin ko siya. Kinabukasan ng araw na yon, kaagad dumiretso si Lito sa bahay ni Manong. Pero wala siyang naabutan doon. Sinubukan niyang magtanong sa mga tao pero walang nakakaalam kung nasaan siya. Hindi pa daw umuuwi si Manong magmula kagabi. Pagpasok niya naman sa trabaho, wala din si Makmak doon. Oy, Leto! Nakita mo ba si Makmak? Magkasama kayo kahapon, di ba? Wala pa siya eh. Ang sabi kahapon, maaga siyang papasok. Anong oras na? Wala pa din. Magandang umaga po. Pasensya na po Pero gusto ko lang po sanang mangingi ng tawad sa nagawa ko. Hindi ko po talaga sinasadya. Saka Lito, pagpasensyaan mo na din yung naging ugali ko sa'yo. Sana po, pwede pa po kong makabalik ng trabaho. Kailangan ko lang po kasi. Sana, pagbigyan niyo po ako. Ay nako. Ano, Leto? Ayos lang ba sa'yo? Ikaw yung itutulak dapat niyan eh. Kung ayos lang sa'yo, ayos lang din sa'kin. Opo naman, Manong. Wala pong problema sa akin yun, no? Lahat naman po ng tao pwedeng magbago, di ba? Saka, mukha po kasing nangangailangan talaga siya eh. Isang bagay din po yon na natutunan ko. Kapag meron pong kayang gawin para sa ibang tao, kapag pwede mo silang tulungan, tulungan mo. Nako, pasalamat ka taba. Mabait na tao tong si Leto. Kung hindi, nako, nagtanim na ng sama ng loob yan sa'yo. O sige na, sakto kulang kami. Magtrabaho ka na. Wala kasi si Makmak eh. Si Makmak po ba? Nakita ko siya kanina eh. Kausap po yung matanda doon sa palengke. Yung tinatawag mong lolo, Lito. Akala ko nga, didiretso na ng pasok dito eh. Ay, ayan pala si lolo. Magandang umaga sa inyo. Nariyan ba si Lito? Ayun. Lito, mabuti naman nandito ka. Kaibigan, pwede bang lumiban muna sa trabaho si Lito? Meron lang kaming pupuntahan. Importante lang, kaibigan. O sige. Wala namang problema sa akin yun. Mag-iingat kayo ha. Halika na, Lito. Bilisan mo. Wala nang masyadong tanong. Kailangan natin umuwi sa bahay nyo. Habang nagmamadali, laking gulat ni Lito dahil ang bilis ng pagkilos ni Lolo. Naiiwan siya sa pagtakbo. Lolo, dahan-dahan lang po. Hindi po ba kayo napapagod? Aba, syempre, hindi. Ikaw, dalian mo dyan. Ikaw tong merong mutya. Ang bagal-bagal mo kung tumakbo. Ano daw? Mutya? Ano yung mutya? Ay, matatanda nga naman oh. Hindi ko maintindihan kung minsan. Pagkarating nila, nasa labas ng bahay yung magulang ni Lito. Kasama si Puti. Ayun! Mabuti na lang nauna tayo sa kanila. Akala mo, porket matanda, mabagal na kung tumakbo, ano? Ano po bang nangyayari sa inyo, Lolo? Ay, nakakapagod po. Bakit bigla na lang po kayong mansusundo?
Tapos nagmamadali po kayo. Kailangan ko pong magtrabaho. Pagkain po namin yun mamayang gabi. Huwag mo nang isipin yon. Huwag kang mag-alala. Meron akong dalang mga karne. Sa kagulay. Lulutuin na lang natin. Ha? Saan niyo po nakuha yan? Wala po akong nakitang meron kayong dala niyan. Kanina po nung tumatakbo kayo, wala naman po kayong hawak-hawak ah. Ikaw naman kasi. Normal ka kung tumingin. Hindi mo gamitin at pag-aralan kung anong meron ka. Gamitin mo yung ikatlong mata mo. Ano daw? Hindi po talaga kita maintindihan, Lolo. Pero, nga po pala, didiretsuhin na po kita. Ang sabi po ni Makmak, tanungin ko daw po kayo tungkol sa mga nangyayari sa akin. Ano po bang alam nyo tungkol dito, Lolo? Ay, yun ba? Mula yon sa nakain mong berdeng butil. Ako yung nagbigay nun sa'yo. Saka, ako din yung tumabig ng kamay mo para makain mo yan. Ang galing, di ba? Aba, kayo po pala yun ha? Akala ko pa naman po kung sino. Ano po ba yung butil na yun, Lolo? Saka, bakit po nagbabago yung katawan ko? Bakit po ko lumalakas? Saka bakit po ko naging maliksi? At matalas yung pakiramdam? Sige, makinig kang maigi, Lito. Isang butil yon mula sa kalikasan. Nung bata pa ako kagaya mo, ibinigay sa akin yan ng isang diwata, tagapagbantay ng gubat. Pareho tayo ng nakaraan. Singpayat mo rin ako noon. Saka, palagi din akong pinagdidiskitahan. Mas mahirap nga lang yung karanasan mo kasi kailangan mong magtrabaho para mabuhay. Ang pinakapareho lang siguro sa atin, busilak ang damdamin mong tumulong sa iba at wala kang pagdadalawang isip kung magpatawad sa ibang tao. Yon ang dahilan kung bakit sa akin binigay yan ng diwata. At yan din ang dahilan kung bakit ko siya ibinigay sa'yo. Malamang, naramdaman mo na yung pambihirang lakas at bilis na meron ka. Pero, wala pa yan sa kalingkingan ng mutyang gamit mo. Napakalakas niyan. Pero gumagana lang yan kapag mabuti kang tao. Ang hirap naman pong intindihin, Lolo. Pero, nararamdaman ko nga po nung mga nakaraang araw. Saka, kagabi po, yung nanay po ni Makmak, hindi po siya normal na tao. Susunggaban niya po ako eh. Buti na lang po, nawakan ko siya. Tapos, nabato ko po ng malayo. Naawa nga po ko sa kanya eh. Kasi parang nasaktan ko po siya. Sumusobra naman ata yung pagiging mabait mo. Papatayin ka na nun. Tapos naaawa ka pa. Sila Makmak, pamilya sila ng mga aswang. At gusto nilang kunin yung mutya sa'yo. Sinubukan kong kausapin si Makmak kaninang umaga para makipag-ayos. Pero ayaw nila. Babawian nila ang pamilya mo dahil nagkaroon ka na ng koneksyon sa akin. Kaya po pala meron silang ginagawang ritual. Meron din po silang kasamang malaking tao. Pero, ano po bang nangyari sa inyo? Magkaaway po ba kayo? Ano? Malaking tao? Yung malaking tao na yon, siya ang pumatay sa anak ko. Buhay pa pala siya. Ang buong akala ko wala na siya. Matapos nung huli kaming nagtuos.
Hindi ko malilimutan yung araw na yon, Lito. Paglubog ng araw, isang malakas na alulong ang narinig ko. Alam ko na ang ibig sabihin nun. Kaya nagmadali akong lumabas ng bahay. Pero pagkarating ko doon, wala nang buhay yung anak ko. Nagdilim yung paningin ko noon. Sinundan ko yung bakas ng amoy ng aswang at dinala ko noon sa bahay nila Makmak. Kitang-kita ko pa yung dugo na nakakalat sa katawan ng malaking elemento na sinasabi mo. Yon ang tatay ni Makmak. Ilang ulit ng pag-atake ang ginawa ko sa kanya. Sapak, sipa, na merong kasamang mga dasal. Sa pagkakaalala ko, wala nang buhay yung itsura niya noon. Nung makita ko si Makmak at yung asawa niya, lalapit sana ako para patayin din sila. Pero pinigilan ako nung diwatang nagbigay ng mutya. Ang sabi niya sa akin, kahit anong gawin ko, hindi na maibabalik ang buhay ng aking anak. At sa oras na ituloy ko pa ang pagpatay, mawawala ng bisa yung mutya. Kaso nga lang, nung panahon na yon, meron din akong mga taong ginagamot gamit ng mutya. Kaya hindi pwedeng mawala yung bisa niya dahil walang manggagamot sa mga pasyente ko. Kaya tumalikod na lang ako noon at umuwi. Pilit kong nilimot ang lahat ng nangyari. Ngayon ko lang nalaman na buhay pa pala yung tatay niya. Pero Lito, sa tanda kong to, wala na sa utak ko ang magigante. Kasi, alam mo ba, pagtapos kong magamot yung huli kong mga pasyente, unti-unti ko na rin silang tinanggihan yung mga pumupunta sa bahay. Hanggang sa umabot na lang sa panahon na wala na akong ginamot. At nakalimutan na din dito sa lugar natin na isa akong manggagamot. Namuhay na lang ako sa araw-araw na sana merong dumating na pag-asa, yung magbibigay kulay uli sa buhay ko. Magmula kasi nung nawala yung anak ko, gumuho na ang lahat. Maaga din kasing namatay yung asawa ko dahil sa sakit. Pero dahil mabuti ang Ama, dumating ka. Magmula nung araw na nakita kita, pinag-aralan at pinag-obserbahan ko ang bawat katangian mo bago ibigay ang berdeng mutya. At nakikita ko naman sa ngayon, hindi talaga ako nagkamali ng pinagbigyan. Pero marami ka pang dapat matutunan. Hindi ko nga lang lubos na isip na magiging ganito kabilis ang proseso. Ang buong akala ko kasi, kinalimutan na rin ng pamilya ni Makmak yung lahat ng nangyari matapos nilang patayin yung anak ko. Pero nag-aantay lang din pala sila ng pagkakataon kung kay nino ko ibibigay yung mutya. Siguradong babawi sila, Lito. Kaya tayo nandito sa bahay nyo ngayon. Paniguradong pupunta sila. Pero Lolo, ang sabi niyo po sa akin, hindi gagana ang mutya kapag gagamitin ito nang hindi mabuti yung kalooban. Bakit po nila kukunin sa akin yun? Saka, oo nga po pala, bakit meron pa rin po kayong lakas? Kahit wala na po sa inyo yung mutya. Yung ibang lakas ng mutya, nasa katawan ko na. Hindi na maaalis yon. Pero hindi nababawasan ang lakas ng mutya.
ito'y dumidepende sa taong gumagamit nito. Kaya din sila merong ritual na ginagawa upang maisalin sa itim na mahika ang kapangyarihan ng mutya. Di kung gano'n naman po pala, Lolo, mas mapapadali na po ngayon. Kasi, pareho na po tayong meron lakas, diba? Nako, Lito, hindi ganon kadali yon. Maaaring meron tayong lakas kaysa sa kanila. Pero, magulang sila kung makipaglaban. Kaya ka nga napatumba eh. Ginamitan ka ng utak. Hindi ko lang talaga napansin na yung malaking elemento na yon ay yung tatay pala ni Makmak. Talagang nag-aral pa sila lalo at nag-intay ng pagkakataon na ibigay ko yung mutya sa ibang tao upang mabawasan ang lakas ko. At dahil bago ka palang Lito, hindi mo pa talaga alam kung paano gamitin yan. Doon tayo mahihirapan, Lito, pagdating nila. Ano pong dapat nating gawin, Lolo? Dapat po ba isarado po natin yung bahay para hindi sila makapasok? O umalis na lang po tayo dito? Dapat po ba meron pang depensa? O magsabi po tayo sa ibang tao na tulungan po tayo? Wala tayong gagawin. Aantayin lang natin sila. Hindi tayo pwedeng magtago na lang sa loob ng bahay o umalis. Kasi babalik at babalik lang naman sila. Susundan nila tayo. Saka, kahit magsabi tayo sa ibang tao, wala namang maniniwala sa atin. Ang pinakasolusyon, tapusin ang hidwaan ng nakaraan. Dahil hinahabol tayo nito sa kasalukuyan. Eto lang ang tatandaan mo, Lito. May panahon para maging mabuti. At may panahon din para maging masama. Pero hindi ka nagiging masama para manakit ng ibang tao. Gumagamit ka ng dahas para ipaglaban ng kabutihan. Susubukan ko po, Lolo. Huwag mong subukan. Gawin mo! Buhay ng pamilya mo ang nakasalalay dito. Pero, magpahinga muna tayo. Mag-ipon tayo ng enerhiya. Ipagluluto ko muna kayo. Masarap ako magluto. Magandang matikman nyo kung ano't ano man ang mangyari sa atin. Buong umaga hanggang hapon, walang hanggang kwentuhan ang ginawa nila. Kasama ang nanay at tatay ni Lito. At syempre, nariyan din si Puti. Lahat ng karanasan ni Lolo, binahagi niya. Pati na rin yung mga kabutihang nagawa ni Lito. Tuwang-tuwa naman yung mga magulang niya at sang-ayon lang sa lahat ng sinasabi ni Lolo. Yung itsura nila habang nagkwekwentuhan, para bang isang buong pamilya. Hindi nila napansin dahil sa sarap ng kwentuhan, lumubog na pala yung araw. Maya-maya pa, walang tigil ang pag-angil ni Puti. Uy! Puti! Sino bang kaaway mo dyan? Nagkwekwentuhan tayo dito. Huwag kang maingay. Marami pang kwento ang Lolo. Nagsimula ng tumahol ng paulit-ulit si Puti. At tumitingin ito sa iba't ibang direksyon ng bahay. Sa bubong, bintana, pintuan, hanggang sa bigla na lang itong tumakbo papalabas. Susundan dapat ni Lito yon pero kaagad siyang pinigilan ni Lolo. Wag, Lito! Andito na sila. Nakapwesto na yung iba.
Pero meron pang paparating. Mabuti na lang nandyan si Puti. Naalarma tayo. Dito muna kayo sa ilalim ng lamesa. Walang aalis dito. Ligtas tayo kapag nasa loob tayo ng bahay. Nakapaglagay ako ng mga pangontra. Pero hindi yon magtatagal. Lolo! Si Puti, Lolo! Nasa labas po! Baka po kung anong gawin sa kanya. Lolo! Lalabas po ko! Wag, Lito! Wag muna! Hindi pa natin alam kung ilan yung nasa labas. Hindi nila gagalawin si Puti. Dito ka lang. Mapapahamak tayong lahat. Maya-maya pa. Ilang ulit ng sigaw ni Puti ang narinig nila. Kasabay nun, mga ungol ng aso at malakas na hangin na nagmumula sa pagaspas. Gusto sanang labasin ni Lolo si Puti pero kapag nabiktima siya ng mga aswang, mawawala yung pangontrang nailagay niya. Kailangan pa niya ng kaunting oras para mapag-aralan yung sitwasyon. Lolo, sabi niyo po walang mangyayari kay Puti. Lalabas na po ako, Lolo. Liligtas ko po siya. Babalik din po ko kaagad. Dadalhin ko po tong itak. Diyan lang po kayo, ah. Hindi na napigilan si Lito. Habang yung mga elemento pilit sinisira yung harang at pangontrang ginawa ni Lolo. Isang mahirap na desisyon ang kailangang gawin ni Lolo. Kapag hindi siya lumabas, maaaring kayanin ni Lito yung lakas ng mga elemento. Pero kayang-kaya siyang gulangan ng mga aswang. Sa kabilang banda naman, kapag lumabas siya at nabiktima, siguradong mapapahamak yung magulang ni Lito. Pagtapak pa lang ng paa ni Lito sa labas ng bahay, isang malaking aso ang bumangga sa kanya. Pero hinawakan lang yon ni Lito sa ulo at binalibag papalayo. Sinubukan din siyang buhatin ng wakwak. Pero wala. Kahit anong pilit ng elemento, hindi niya kayang buhatin si Lito. Hindi naman kalayuan sa kanya. Nakita ni Lito na hawak-hawak nung nanay ni Makmak si Puti. Nakatusok sa leeg nun yung mahabang dila. Biglang hindi nakagalaw si Lito matapos nun. Isang malakas na suntok sa tiyan ang natanggap niya. Mula yon sa tatay ni Makmak. At muli siyang pinaamoy ng isang uri ng halaman. Nawalan siya ng lakas matapos nun. Bubutasin na dapat ng tatay ni Makmak yung tiyan ni Lito nang bigla siyang tinulak ni Lolo. Pero kasabay nun, yung iba pang elemento pilit nang pinapasok yung loob ng bahay. 3 uri ng dasalang binanggit ni Lolo at ibinato doon. Maniwala kayo sa hindi, nagliparan yung mga elemento papalayo sa bahay. Habang yung tatay naman ni Makmak, kaagad kinuha si Lito at inihagis malapit doon sa nanay. Unti-unti nang nawawala yung proteksyon sa loob ng bahay. Kaya naman dahan-dahan din nakakabalik yung mga elemento. Wala nang ibang pwedeng gawin pa si Lolo. Nako! Gusto ko pa sanang makitang lumaki si Puti. Lalong-lalo na si Lito. Pero mukhang nagampanan ko naman na yung tungkulin ko dito sa mundo. Kaibigan,
Kaibigang Diwata, alam kong nandyan ka. Tulungan mo naman kami. Sasama na ako sa iyo pagkatapos nito. Alam kong matagal mo na rin naman akong inaantay. Alam ko din na nariyan ang anak ko kasama mo. Gusto ko na rin siyang makasama. Matapos magsalita ni Lolo, isang malakas na liwanag ang lumabas. Hindi man masyadong naaninag ni Lito. Ang huli niyang nakita, nagbabago yung itsura ng mga elemento at bumabalik yon sa pagiging tao. Nakaubad silang lahat at nababalot ng langis. Dali-dali silang tumakbo papalayo doon sa lugar. Ang sumunod na nasaksihan ni Lito, nakaupo na lang si Lolo sa tabi ng puno, nakasandal at nakatingin sa kalangitan. Lolo, ano pong nangyayari sa inyo? Ayos lang po ba kayo? Ay, naku Lito. Ayos lang ako. Ang ganda ng mga bituin. Kumikisla po. Parang nangungusap sa akin. Magiging ganyan ka din pagtagal. Kagaya ng isang bituin. Magbigay ka ng pag-asa sa ibang tao. Gamitin mo yung kabutihan ng loob mo. Sa wakas, makakapagpahinga na ako. Maraming salamat, Lito, ha? Lolo, ito po oh. Hawak ko po si Puti. Hawakan niyo po siya, Lolo. Huwag po kayong mawawala, Lolo. Magiging mabait po ko. Makikinig na po ko sa inyo. Pangako po yun. Tignan mo tong asong to. Ang lambing. Dinidilaan pa yung kamay ko. Mabuti na lang. Tumahol yung aso. Kung hindi, malamang madali tayong napasok sa loob. Lito, huwag mong sisisihin yung sarili mo sa nangyari. Ito ang nakatakda. Natapos ko na yung misyon ko. Dahil naipasa ko na yung mutya sa'yo. Ayan na. Lito. Nariyan na yung sundo ko. Kaibigan! Anak! Anak! Ikaw ba yan? Makakasama na kita. Lito, mag-iingat ka. Mahal ka ng lolo. Palagi ka naming babantayan. Matapos nun, maniwala kayo sa hindi. Yung katawan ni Lolo, naging parte nung sinasandalan niyang puno. Halos ilang daang alitap-tapang lumabas doon at nagbigay liwanag sa buong kapaligiran. Lumipas ang ilang araw, linggo, buwan at taon. Yun na ang silbing libingan ni Lolo. At yung may-ari na tumulong kay Lito noon, mas malaki na ang negosyo. Ipinaubaya na kay Lito yung dati niyang pwesto ng trabaho. Nakilala din si Lito doon sa lugar na tumatanggap ng mga tauhan, mapabata man o matanda,
na nangangailangan ng pera sa pang-araw-araw na buhay. Hindi na rin nakita yung pamilya ni Makmak matapos nun. Batay sa pag-aaral ni Lito, tinanggal ng diwatang kaibigan ni Lolo yung lahat ng gamit nila. Yung bahay naman nila Lito, natupad na rin ang pangarap niya. Nagkaroon ng malaking taniman ng gulay at lugar para sa mga alagang hayop. At sa bawat araw na lumilipas, hindi nakakalimutan ni Litong magdasal doon sa puntod ni Lolo kasama si Puti. Paulit-ulit siyang nagpapasalamat sa lahat ng nagawa ni Lolo noon sa isang batang kargador. Mga bagay na pwede nating matutunan sa kwento, mga kaninuno. Napakaraming bagay magmula nung simula. Pero yung pinakatumatak talaga sa akin dito, yung pagmamahal sa pamilya na ginawa ni Lito, na kahit sa murang edad, lahat ginagawa niya para pagsilbihan yung mga magulang niya. At syempre, hindi mawawala dyan yung pagiging maunawain at mapagpatawad sa mga taong nagpahirap sa kanya. Yung tipong kahit sinasaktan na siya, tinuturing niya pa rin na kaibigan. Kasi kahit papano, binibigyan siya ng oras. Tapos, ang bilis niyang napatawad yung mga tao na yon. Nakakatawa din yung paulit-ulit niyang sinasabi na lahat ng tao pwede magbago. Na para sa akin, oo nga no, kapag meron kasing galit sa puso natin, tapos gustong-gusto nating gumante, hindi naman yung taong kinakagalitan natin yung mahihirapan kundi tayo din. Kasi sa araw-araw na ginawa ng Diyos, bit-bit natin yung galit sa kanila. Naiipon yon sa ating puso at nalalason ang ating isip. At ang resulta, isang negatibong buhay. Kaya mga kaninuno, matuto tayong magpatawad kahit mahirap. Unti-unti lang naman Hindi naman kailangan isang bagsak. Pag-aralan natin. At syempre, huwag nating kalimutang manalangin sa Amang may likha. Gagabayan niya tayo sa proseso ng ating pagpapatawad. At sigurado ko dyan, kagaya ng kay Lito, merong darating na pag-asa para sa inyo. Liwanag. Liwanag na kagaya ng dala ni Lolo sa buhay ni Lito. Yan lamang mga kaninuno. Naway nagustuhan ninyo ang ating istorya. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe kung nagustuhan ninyo ang ating kwento. At dahil maraming nag-aantay sa inyo, ibibigay ko na ang pagbabalik ng Kalando, ang muling pagsasama ng mag-aaral at maestro. Shoutout pala para sa comments nila Star Angel, Carlo Datul, at Yana Taduran. Maraming salamat mga kaninuno. Ang tanong para sa video na ito, ano ang pinaka natutunan nyo sa istorya ni Lito, ang batang kargador? Comment lang ng comment. At baka kayo yung ma-feature sa susunod nating istorya. Yan lamang mga kaninuno. Lagi lamang nating tandaan, ang masyadong paniniwala sa supernatural ay ginagawa tayong ignorante. Ngunit ang masyadong pagdepende sa siyensya at lohika ay ginagawa tayong arugante. Hanggang sa muli. Bye! Maraming salamat
sa mga comments na ito.